Meron na naman tayong bagong adventure for today. Na-decide namin ni Clavel na bakit di kami mag-explore and pumunta sa Escolta. And para naman mas masaya yung ating bonding today, we decided na makaiwas ng traffic. So we are going to ride the Pasig River Ferry. So samahan nyo kami. Let's go! Kung sasakay ng river ferry, I suggest that you check the schedule first. You can visit their Facebook page. Maaari din mag-message sa kanila sa Messenger kasi may mga times na walang schedule o kaya walang sakay. There are different stations ng pagpipilian. May PUP, Valenzuela, Pinagbuhatan, Santa Ana, and more. Again, I strongly suggest that you check their Facebook account or shoot them a message sa Messenger para malaman ang schedule ng ferry na gustong sakyan. Ayan, nandito po ngayon si Sir Pat and Miss Jenna. Kayo po madalas kayong sumasakay sa ferry? Sa Guadalupe. Kayo? First time. Ako naman second time po. Pero the first time na sumakay ako, matagal na eh. Bakit po kayo sumakay ngayon? May pupuntahan, lakad, work? Gala ako. Gala, oo nga. Luneta? Kahit saan. Basta Manila, oo nga. Saka iwas traffic din. Convenient, mabilis, tsaka siyempre libre din siya. Ano masasabi mo sa experience mo? Okay naman po, hindi po siya hassle. Hindi daw hassle, masaya. Tsaka iwas ka na sa traffic and then free pa. Ako naman sana madagdagan pa para mas madami pa yung biyahe. But I think they're working on it. Kasi maraming makikinabang dito. 'Di ba? Yung mga tao na din na ayaw na rin na ma-hassle sa traffic. Tsaka malaking tulong din for public transport. Marami pa rin kasing may hindi alam nito eh. Saan nyo to nabalitaan? Sa akin. Ako po nag-offer sa kanila. Ito kanina sila ate tinanong ko sa TikTok. For me, parang konti pa lang yata yung... I mean, marami, pero hindi siguro like kung gaano ka-popular ang bus and other vehicles na nagagamit pang commute. One stop na lang ba tayo? Okay, thank you! 40 minutes lang ang biyahe from Guadalupe to Escolta Station. Ayan na ang Jones Bridge. And finally, we are here. Ayan, nandiyan yung mga life vests. Pagdating namin, nag-decide na kami maglakad-lakad agad. Of course, hindi pwedeng mawala ang photo dito sa Jones Bridge. And siguro, mga a few minutes from here, makikita nyo na agad yung arc ng Chinatown. Escolta is known for its rich cultural heritage. While walking, makikita mo pa rin that the street features a mix of architectural styles including Art Deco and neoclassical buildings. Escolta was also a home to the country's first cinemas, department stores, mga kainan, and syempre makikita din dito ang mga historic landmarks tulad ng Regina Building, Calvo Building, First United, and so much more. Calle de Escolta in the early days was a narrow street lined with residential and commercial establishments. It is also a home to several firsts in the Philippines, like the first skyscraper, first elevator sa brick building, first ice cream parlor, pati na rin ang first air-conditioned establishment. Ngayon naman samahan kami sa Hub Make Lab, which is a space to showcase the creativity of local artisans. If you like unique finds, ma-enjoy nyo talaga dito. Ang daming items na mapagpipilian, things for the home, meron ka rin makikita dyan na photo studio, bags, also accessories, DIY crafting kits, clothes, name it, makikita mo dyan. Mahilig ka rin ba sa mga vintage items and thrift stores? Meron yan sila dito. Nakakatuwa talaga siya. Ang cute pa ng mga postcards na nakita ko dito Naisip ko nga dapat talaga I should bring my daughter Kayla here dahil maaaliw talaga siya sa lahat ng makikita dito. It's really a fun marketplace for local artists and Filipino designers. Oh, and by the way, check out some of their partner stores kasi they hold art workshops here. Meron din silang pottery workshop and even mga walking tours. Ang dami rin events na nagaganap dito.
Inquire through their partner stores para updated din kayo sa lahat ng happenings dito sa Escolta and around Manila. Follow their social media accounts para rin updated sa lahat ng exhibits at kung ano-ano pang happenings and events na magaganap. After going around Hub Make Lab, punta naman kami sa loob mismo ng First United Building. The First United Building is really a true gem here in Escolta, Manila. The structure was completed in 1928 and it used to be one of the tallest buildings here in the Philippines. The building has a stunning Art Deco architecture and was originally designed by the renowned architect Juan Arellano. Maaari din kayong bumisita sa First United Building Community Museum. Marami pa ring retail shops and offices inside the building. Ngayon naman, we visited First Co-working Manila, which is a co-working space na located dito. Now here at First Co-working Manila, so nandito rin yan sa United First Building. And obviously, it's a co-working space. And then may iba-iba silang rates. May kung per hour, may kung mag-exceed pa ng 1 hour, and then they have free coffee. And then habang nag-work ka, ayan, you have the view of the other buildings outside. Sino yung mga market? Sino Yung mga pumupunta? pwedeng students, pwede yung mga nag-office, yung ayaw mo muna ng maingay, ayaw mo muna ng magulo, pero at least you have this space, di ba? O hindi mo alam na dito sa Escolta, may mga ganitong places. Yeah. Pwede tayong magtrabaho, mag-relax na, hindi tayo na-i-istorbo. Yung mga alam mo yung mga nagre-review, nag-pastoral, na gabi na sila umuwi, they have accommodation na ganito. Siyempre quiet kami para hindi kami makagulo. Kahit saan ka magpunta, makakakita ka talaga ng lugar na magpapaalala sa'yo ng nakaraan. Siguro kung medyo mas may oras lang, dapat nag-walking tour na lang kami para mas mapaliwanag sa amin ang history at kwento ng bawat lugar. At syempre sa kakalakad-lakad namin, nagutom kami. So we went to the nearest restaurant. Ang nakita namin, Poland, because I wanted to buy hopia, which is my favorite. Masarap bumili ng pasalubong dito, kumain ng dim sum at syempre mag-try na rin ng iba't ibang dishes. As you can see, ubos ang food. Nakalimutan na namin i-video kung ano yung mga kinain namin dito. But okay naman, nag-enjoy naman kami. Favorite namin siguro yung mga dim sum, no? Yeah, yung dim sum. We really wanted to eat dun sa Uno Seafood Wharf. Yun nga lang, nasaraan kami. So 2:30 pala, last call nila. And then 5 o'clock onward sila ulit bukas. And this is our friend pala, si Ed. Nakahabol. Oo nga. Thank you. Alam nyo naman, ang mga mothers, kailangan umuwi agad. Marami pa kaasikasuhin. So, last stop before we head back home. And for the last stop, we went to 1919 Cafe to have some coffee and dessert. Walking distance lang yan dito, kaya madaling pundahan. Aside from the yummy food, the cafe is also known for its vintage-inspired decor. May mga private rooms din. And then tables here outside. And then, aside from coffee, they have food also. Iba't ibang food that you can choose from. Okay, so we ordered, this is the Moscovado latte. Isa to sa mga bestsellers nila. Di ba? Tama? Bestseller. And then ito is vanilla, iced vanilla latte. Yeah. And then we have the taro cake, Japanese cheesecake. Yan. So, alam mo, dito sa 1919 Cafe, there's just so much history dito sa place na to. Kasi siya yung dating HSBC na tower. And at first, I even read in an article na hesitant yung mga tao before sa paligid na, shucks, ano kayang gagawin nila? Kasi syempre, gusto mong ma-preserve yung dating architecture. Kasi it reminds you also of yung history noon, yung culture dati, di ba? Thankfully naman, if you look outside, marami silang ni-repurpose pa din. And
Yung parang nostalgic pa rin yung feeling. Tapos, they have photos from the past. If mababasa nyo rin sa mga articles, magugulat kayo kung ano pa yung mga ibang nangyari here, dito mismo sa place na to. So, parang, meron na rin mga ibang modern fixtures. Pero around the area, around the restaurant, marami pa din nagre-remind nung nakaraan. Which is nice. Ikaw sis, anong masasabi mo? Medyo bitin yung day natin. Masaya siya sis, nag-enjoy ako and I'm hoping the next time na pagbalik natin, dadalhin natin yung mga anak natin so that they will be able to be exposed sa ganitong, Yeah, kasi it's good. Para, usually kasi diba yung mga bata, parang naboboring sila pag pinag-uusapan yung history. But actually, when you're walking, madami rin dito You can avail of yung mga walking tour. Pwede rin para may nag-explain talaga. Yeah. Maganda. And it's also educational. Ano talagang history ng Manila. Tsaka feeling ko kakaiba yung ginawa natin. 'Di ba usually we go to the mall, we go to cafes near our area. Ito, medyo dumayo tayo, nag-ferry. Correct. So medyo nakaiwas tayo sa traffic, nakatipid. Yeah. Kasi 'di ba yung Escolta, historical siya ng very famous city before. Place to be siya noon. Nakikita ko rin may mga communities here trying Yeah. to talagang push yung parang dating culture, syempre tourism din. So sana mahalagaan pa. And to Diba? add also, yung sa ferry, hoping that madagdagan pa yung mga ferry. Kasi 'di ba, parang nung kanina na sumakay kami, parang iwas traffic ka na. Yun ang isa sa prayer din natin sa Yeah. na dumami pa din yung mga options ng mga public transportation na pwede natin mga masakyan. But thank you again na sinamahan mo ako. And sumabot! Sumabot! Thank you, Mama Zari. As always. always, And and- Monica. Si Tita H, Hayat Laurel. Maraming salamat sa pagsama namin. And guys, abang-abang pa kayo. Recipes, Ate Ange. Recipes natin sa shorts. And more videos pa. And syempre, don't forget, House of D. Yes, please follow. See you soon. See you soon. Bye.